Kumusta mga ka-DIY? Ito naman yung ibibigay kong update dito sa 3 kilowatt na hybrid inverter. Ngayon yung mga mode settings ang ipapakita ko ngayon. Kung yung sa UPS mode, solar first, tapos batteries, tapos last yung utility. Ngayon connect ang load ko ngayon, gumagana yan ng yung consumption 68 watts. Ayan. Nakasaksak yung TV. Yan ang consumption ng 50 inches na TV. Yan lang naman ang nakakonect dun sa yung output na yun. Doon, nakakonect doon. Pumunta lang dun sa likod ng TV. Kaya yan ang yan lang ang pinaka-load ko muna. Sa ngayon, ilang araw ng makulimlim. Kaya sinet ko muna ng utility mode. Pero yung charging nito, utility at saka solar. Solar and utility dun sa may option sa settings. Sa mga nagdaang mga araw, ang weather dito palaging ganito. Halos araw-araw ganyan kasi winter. Kaya hindi gaanong nag-harvest itong mga panels. Na yan muna ang nakakabit. 400 watts lang muna. Yun yung pumasok sa loob. Ayun, ito namang iba doon sa isa namang 2 kilowatt na inverter. Doon naman ngayon naka-connect. Pinaghiwalay ko muna. Ngayon ito, yung mga tubig ayan, nagiging yelo. Dahil kagabi malamig kagabi. -2 ang temperature. Tapos yung araw dito, mababa lang. Laging nandun. Kapag kasisikat ang araw, dyan lang. Hanggang maghapon yan, nandyan lang. Kaya mapapansin nyo itong solar panel ko. Nakatutok dun. Kaya medyo mataas siya, hindi siya yung kagaya sa bubong sa atin na nakahiga, halos nakahiga na. Pero dito, ganun. Hanggang dyan, ang 12 o'clock nandyan lang. Tapos maya maya lulubog na yan dyan. Kung walang ulap. Ngayon, ito muna ang gumagana dito sa display. Naka-bypass ito ngayon. Yung AC, i-bypass muna dun sa load. Para kasi madaling malolobat yung battery. Dahil wala ngang araw. At the same time, yung AC at saka yung solar panels, tina-charge na yung battery. Kaya ang battery lang ngayon ay charging lang. Hindi gumagana yung inverter. At yun nga, naka-bypass. Ito naman yung para sa mga settings nitong inverter. Ito yung sa load or yung output source priority. Meron itong 3 pagpipilian. Output, ibig sabihin yung papunta na sa appliances. Kasi ito yung pinaka-output nitong inverter. Ngayon, yung sa load o yung sa output, ito yung unang pagpilian, yung solar first. Ito yung sumunod, yung utility. At yung isa, itong SBU. Ito yung solar, battery, at saka utility. Itong sa solar first, sabi niya dito, solar energy provides power to the load as first priority. If solar energy is not sufficient to power all connected loads, battery energy will supply power the loads at the same time.
Utility provides power to the loads only when any one condition happen. Ayan yan. If solar energy is not available, o yung battery voltage drop to low level warning voltage, or the setting point in program 12. Ibig sabihin, mape-prevent nito yung masyadong malobat para hindi malobat yung battery. Hindi siya hihila sa battery. Kaya yan. Ngayon, ang mangyayari dito, solar energy is not available. Ito yung sa gabi. Kapag gabi na, magkoconnect na yung loads sa utility. Ayan sabi niya dito, utility provides power to the loads only when any one condition happen, kahit isa dito sa dalawang ito. Kung mangyaring dumilim na o bumaba na yung voltage ng battery. Meron yung settings yan para sa battery na papalitan. Ito naman yung sa utility first. Utility will provide power to the load as first priority. Solar and battery energy will provide power to the loads only when utility power is not available. Ibig sabihin, pag walang kuryente. Ito yung sa UPS. Naka-UPS mode dito ngayon. Na kung gumagana lahat ng appliances, biglang nawala ng kuryente, gagana na yung battery. Pag sa araw yung nawala ng kuryente, solar and battery. Pero pag sa gabi, battery lang. Ito naman yung sa SBU naman, priority. Solar energy provides power to the loads as first priority. If solar energy is not sufficient to power all connected loads, battery energy will supply power to the loads at the same time. Halos parehas yun nitong solar first. Ang pinagkaiba lang nito, wala siya ito. Itong solar energy is not available. Ito lang naman yung sa low level warning voltage or yung sa setting point. Ganon din doon. Kaya yun lang ang pinagkaiba na itong solar first at saka nitong SBU. Kaya kapag sa pagtitipid naman ng kuryente, halimbawa na lang, meron kang sapat na battery na paganahin lahat ng appliances. Kung sa pagtitipid lang, ay dito ka na. Kasi kung dito, oras na dumilim, magkoconnect na yung load sa utility. Ito, na-try ko na ito. Kaya kung sa pag-summer, ito ang maganda na option, SBU. Kasi pag nag-drop lang yung load ng battery or yung voltage ng battery, saka lang magko-connect yung loads sa grid. Kaya para sa akin, ito ang pinaka the best. Pero hindi dito kasi wala kaming araw palagi kapag winter. Yun naman ang pagkakaiba nung itong mga settings na ito. Ito yung sa load. Inuulit ko lang. Ito yung sa output. Ito naman yung sa charger. Charging naman to. Nilagyan ko na lang ng para mas malinaw. Ito. Charger source priority. May kukonfigure din ito. Ang pagpipilian naman dito ay 4. Meron itong CSO, Solar First, Utility First, Solar and Utility. Ito yung naka-default. Pag first time yung mai-on yan, ito ang lalabas. Ganon din dito sa dito sa load naman. Naka-default naman yung Utility First. Dito naman balik tayo dito sa charging batteries. Kaya ito, Utility First, yung sumunod. Tapos ito, Solar and Utility. Pangatlo yan. Ito naman yung only solar. Ito sabi niya dito, solar energy will be the only charger source. No matter utility is available or not. Kahit na nakasaksak sa kuryente. Ang gagana lang dito ay yung solar lang ang magiging charger ng battery. Ito naman yung good ito pang summer. Kapag halos araw-araw may araw na lumalabas.
o maganda ang sikat ng araw. Ito naman yung solar and utility. At the same time ito, kahit anong mangyari, sabay yan palagi na nagcha-charge. Ito namang utility first. Sabi niya, utility will charge battery as first priority. Solar energy will charge battery only when utility power is not available. Ibig sabihin, pagka walang kuryente, yung solar ang magcha-charge. Parang yun ang pinaka-priority naman ito ay yung AC charging. Susunod na lang yung solar. Ito naman yung sa solar energy, CSO, solar first. Solar energy will charge battery as first priority. Utility will charge battery only when solar energy is not available. Ibig sabihin, sa gabi ito. Sa gabi. Pagka madilim na, automatic gagana na yung AC charging. Ito naman yun. Kaya solar first, utility, at tapos sa night time, doon nagagana yung AC charging. Kaya susubukan natin yung mga ibang settings para maipakita kung paano. Ngayon ay set muna natin itong sa ito munang sa UPS mode tayo. Kaya kailangan kong iset itong sa program settings 01. Yun yung sa load. Kaya hino-hold lang ito. I-hold lang itong enter para mag-enter tayo sa sa setting program. I-hold lang na matagal to. Ayan, lalabas yan. Ngayon, press lang. Ayan na yung 1. Ibig sabihin, yan yung sa utility. Ito yung number 1. Naka-utility. Naka-default pa ito. Ngayon, pag pines ko yung enter, doon ko mapapalitan lahat yung sa solar, SBU, at saka yung utility. Kaya kapag pinindot ko yung down or up, magpapalit yan. Solar, SBU, utility. Paulit-ulit na lang yung tatlong yun. Kaya dito na lang muna tayo sa utility para sa tayo, UPS mode. Tapos, down lang ng down. Ayan, hanggang sa maabot naman natin yung number 16. So, number 16, ang kailangan natin dito ay pwede rin natin gamitin itong utility first o yung solar and utility. Kasi kahit papaano, nag-harvest pa rin yung solar panels. Kaya pupunta tayo ngayon sa 16. Ulitin natin kasi nag-exit na. Kasi pag hindi napindot ito ng ilang seconds, babalik siya sa sa may dating display. Kaya ngayon, number 16. Ayun, 16. Naka-SNU tayo ng settings. Ito yung default. Solar energy and utility will charge battery at the same time. Kaya dito na lang muna tayo. Ay pakita ko sa inyo kung paano palitan. Yan yung OSO, CUT, CSO. Ito yung mga yon. Yan, SOSO, CUT, CSO, tsaka SNU. Kaya dito na lang muna tayo sa SNU. Tapos exit. Kaya ngayon, nakaset tayo ng SNU. Dito tayo sa charger, SNU. Tapos dito naman sa load ay utility. Kaya ang gumagana lang dyan ngayon ay yung utility, yung natin, load. Naka-bypass tayo ngayon. Naka-off yung inverter, hindi gumagana. Ngayon, itong charger naman, AC at saka yung solar panels ang nagcha-charge sa battery.
Ngayon, susubukan kong tanggalin yung yung AC. Kasi nga naka UPS mode tayo. Yan yung TV nakakabit sa load. Yung nandun, yung consumption niya na 69 watts. Ngayon, tatanggalin ko ito yung saksakan ko ngayon. Ito yung pinaka AC ko ngayon. Ito yung galing sa grid. Ito. Ayan, nakasaksak dito. Nakasaksak naman dun sa sa grid. Yun yung grid. Ngayon, itatry susubukan kong hilahin yung saksakan o kaya i-off ko na lang sa main. At titingnan natin kung anong mangyayari dun sa TV. Kasi ngayon itong itong display natin, yan ang itsura niyan pagka naka UPS mode. Ngayon, susubukan kong tanggalin yung saksak. Ayan, tatanggalin ko itong pinakasaksakan dito. Kung anong mangyayari. Ayun, tumunog. Pwedeng matanggal yung beep na yun. Kaya yung TV naka-on pa rin. Kahit na nakatanggal na sa saksak. Ibig sabihin, nag-battery mode na. Nakatanggal na yung saksak nitong AC. Eto. Ngayon, battery mode na yan. Naka-on pa rin yung TV. Tapos, tingnan natin ngayon yung display kung anong lumabas. Ayan, naka-battery mode ngayon. Ayan. Nagcha-charge by solar panel, tumutulong pa rin na i-charge yung battery. At the same time, itong battery naman, sinusuplayan niya na yung inverter. Kaya yan yung yung load natin ngayon. Kaya ngayon, ito completely na naka-off ito sa grid. Dahil yan yung halimbawa lang natin na example natin yan na nawala ng kuryente. Kaya yan ngayon, battery ngayon ang nagpapagana sa TV, do sa inverter. Ayan. Ngayon, pag ibabalik ko yung kuryente, halimbawa na lang nagkaroon na ng kuryente, ibabalik ko ulit itong saksakan. Ayan, may tumunog na relay. Ngayon, ibabalik niya yung sa dating setting, yung dating mode. Ayan, binypass niya yung AC ulit. Bumalik siya dun sa load. Mga ilang segundo lang, i-charge naman niya yung battery. Ayun, solar ang unang nag-charge. Tapos magko-connect yung sa AC. Ayan, nag-connect na yung AC ngayon. Bumalik na ulit sa dati. Ngayon, sina-charge na niya yung battery. 28 volts na. Napansin nyo kanina, bumaba yata ng 25 volts. Dahil itong battery ay mababa lang itong battery ko. 12 volts ang isa. Kinunik ko ng dalawa, 24 volts. 12 amperes ang isa. Bali parang apat na 24 volts ito. Connected sa parallel. Kaya meron akong 48 amperes na battery na 24 volts. Kasi kung 12, magiging 48 lahat. Yan yung yung sa UPS mode na settings. Ito yung maganda ito sa pag meron yung tag-ulan o kaya yung may darating na bagyo. Para ready na naka-fully charge yung mga battery. Ito naman ngayon yung kinapitan ko ng LED na bumbilya. 220 volts yung LED. Sinaksak ko rin dito sa load. Ngayon, titignan natin kung kukurap ito. Kasi meron itong 20 millisecond na transfer. Kaya ngayon, tatanggalin ko ulit itong saksak nung grid.
Dito, balik tayo dyan. Huhugutin ko na lang ito. Tapos sabay tutunog yung inverter. Ngayon, yung nakakabit pa rin yung TV dyan. Ngayon, ito hugutin ko na. Ayun, meron siyang merong kumurap na yan yung 20 millisecond. Pero yung TV, hindi namatay. Ayan, yan ang yung sa pag ginamitan ng mga bombilya. May konting kurap. Pag sa mga electric pa niyan, hindi na mapapansin. Sa mga karamihan, mga bombilya lang. Pag sa ibang appliances, hindi na. Kaya ngayon, nakatanggal ulit tayo sa grid. Hindi nakasaksak ito. Ngayon, battery mode na ito lahat. Yang bombilya at saka yang TV. Ngayon, yung display na naman, tingnan natin. 25.4 volts pala ang battery. Ayan, yung solar panel, charging pa rin. Papunta na dun sa inverter. Tapos sa load. Ngayon, isubukan ko ulit na. Hindi pala. Kapag pala nagpa-flash yung mga ilaw, ibig sabihin, gumagana yan battery mode. Kagaya nun. Kapag steady na naka-ilaw, AC ang nagsusupply. Dito naman, charging pag nagpa-flash. Ngayon, susubukan ko namang ibalik ulit yung grid. Halimbawa na lang, bumalik na yung kuryente, yung supply ng kuryente. Tingnan natin ngayon kung magpa-flash ulit or magkukurap ulit yung bombilya. Ayan, ihasaksak ko na ulit. May konti ulit na kurap. May sumabay dun sa relay. Pero walang epekto sa TV. Sa bombilya lang. Ngayon, yung display ulit nito, bumalik na naman siya sa grid. Ayun. Yung AC ulit, charging ulit sa battery at saka itong solar panel. Tapos yung sa load, yung AC bumalik, nag-bypass ulit sa load. Mapapansin nyo pala dito sa display kanina na naka 50 Hz. Kasi ang supply namin dito ang frequency namin dito ay 50 Hz. Tapos 230 volts ang voltage. Kaya kapag pinress ko itong ayan, 49.9 Hz ang namin frequency. Pero napapalitan ito nasa settings. Pwedeng maging 60 Hz ang output. Pero dito kasi naka-auto. Bali, ang input nito, automatic detection na kapag sinaksak mo sa 60 Hz, madidetect na ng nitong inverter na 60 Hz. Kaya automatic na. Yun lang po. At sa susunod na next na video ko yung isa na mga mode settings na ang gagamitin natin. Kasi ito UPS pa lang ito. Subscribe and maraming salamat po.